Ang pag-aaral po pala natin ngayon ay merong layunin na mapaalalahanan tayo sa kabila po ng mga busy nating schedules. Hindi po tayo makalimot sa mga dapat na gampanin natin bilang tayo po ay mga Kristiyano. Bunga ng ating pananampalataya sa Diyos at bunga po ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus, meron pala tayong dapat hindi makalimutan, hindi maisantabi, o kaya hindi makakaligtaan na gampanin. No? Dahil po ang ating faith ay buhay, o ang ating faith ay kumikilos at lumalago, nawa makatulong itong ating talakayan ngayon para mas ma-reorient natin yung ating sarili o kaya ma-rearrange or kung talagang kinakailangan magkaroon pa ng mga adjustments para magkaroon tayo ng mas focus, mas matiyak natin na yung lahat ng bahagi ng buhay natin ay personal private time mo man yan o kaya oras mo man yan sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, o kaya oras mo man yan sa kapitbahay mo, sa pagtatrabaho mo, sa mga kaklase mo, pati po oras mo sa social media o sa mga pinaglilibangan mo, o kaya kahit na bakasyon natin ngayon, hindi tayo makalimot na maihanay natin ang lahat ng ating ginagawa na dapat ay may kinalaman sa disciple making. Hindi naman ibig sabihin na palagi ka na lang magtuturo ng Biblia, pero kasama yon. Ang goal natin ngayon ay hindi tayo makalimot bilang mga alagad ng Panginoong Hesus na dapat gumagawa din ng mga alagad. Tayo po ay disciples making disciples of Jesus. Sa tulong po yan ng hindi pinaghihiwalay na dalawang kasangkapan, ang pananalangin at ang Biblia. Maaring meron sa atin ang kalagayan komplikado o kaya meron sa atin maraming problemang kinakaharap na dapat solusyonan, maraming dapat mga asikasuhin sa buhay o kaya maraming nangyayari sa araw-araw na maraming kailangang pagtrabahuhan o pagsumikapan. Ano man po ang ating kalagayan o sitwasyon, gaano man kakomplikado at kabisi, sana hindi tayo mawala sa purpose ng buhay natin ngayon bilang tayo po ay mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At nawa makatulong nga po itong ating talakayan ngayong oras. Ang version po ng Biblia sa Tagalog or sa Filipino ay ang Bagong Biblia at Revised Tagalog Popular Version. Yung English version naman po ay New American Standard Bible. Ang mga pangunahing talata, mula po ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, sa halos last part na ng kanyang letter. At magbibigay siya po si Apostle Paul iiwan o kaya magbibigay siya ng mga tagubilin na dapat na makita sa buhay ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano. Sa pribadong oras man or sa pakikisama man natin sa ibang tao, hindi tayo makalimot at palagi tayong nakikibahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesus. So, tingnan natin, ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano pa yung mga dapat pa nating gawin? O kaya ano pa yung mga dapat na ipinagpapatuloy nating gawin ayon sa sulat ni Apostle Paul? So, ang unang punto po ng ating pag-aaral patungkol po sa prayer, sa pananalangin. At nahahati po ito sa dalawang tagubilin. Yung una, pananalangin para sa sarili at pananalangin para sa iba. So, yung unang punto, pananalangin at mamaya po yung pagbabahagi. Unahin natin ito. Kapag tayo po ay nagpipray, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Diyos na bibigyan niya tayo ng ating pangangailangan, mabibigyan niya tayo ng kapanatagan ng puso, ng kakontentuhan, at mabibigyan tayo ng kalakasan ng loob. At kapag tayo ay nagpipray, nagtitiwala tayo na sa Diyos natin matatagpuan at sa Kanyang anak na si Jesus,
ng ating pangangailangan sa buhay. O, halimbawa, magulo ang paligid mo o kaya magulo ang isip mo. Maraming naglalarong mga ideas, mga alalahanin sa isip mo o kaya stressful ba yung sitwasyon mo ngayon na para bang hindi mo matiyak kung ano yung mangyayari sa hinaharap mo. So pray, manalangin para sa sarili. Nakakaramdam ka ba ng lungkot? Pray. O kaya masaya ka ngayon, nakatanggap ka, nakamit mo yung tagumpay na hinahangad mo, manalangin para sa sarili. Unang punto po yan ng ating pag-aaral at mula po sa Colossus chapter 4 verse 2. Sabi ni Apostle Paul, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. So pinapakita dito ni Apostol Pablo or itinuturo niya kung paano dapat manalangin. Now, devote yourselves to prayer. Continue in prayer sa ibang version po. Ito yung dapat na patuloy nating dinidevelop na disiplina bilang mga Kristiyano, yung magpatuloy sa pananalangin. Malaki po yung kinalaman o kaya koneksyon sa ating buhay ng ating pananalangin sa Diyos. Kung mapapansin niyo po dito, halos pautos or pa-command ang sulat dito ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Colosas. At sa atin naman po, bilang mga mananampalataya, self-acting na yata o kaya automatic na yata bilang mga Kristiyano, tayo po ay mga madalangining tao. No? Naiintindihan natin na sa ating buhay ngayon, kailangan natin ang Diyos at ang isang communication natin palapit sa Diyos ay prayer. Alam na natin ito, pero kailangan natin ng mga ganitong paalaala. Bakit? Mapapansin nyo, kailangan pa nga paulit-ulit na mga paalala. Bakit po? Dahil po ang prayer po, bagamat yan ang pinakasimpleng spiritual discipline ng isang Kristiyano, na hindi mo na kailangan na magkaroon ng mataas na pinag-aralan, mataas na kalagayan sa lipunan, na hindi mo na rin kailangang dapat meron kang ministeryong ginagampanan, hindi mo na kailangang ikaw ay may edad, dahil kahit mga bata pa kayang gawin ito. So, ang prayer po, pinakasimple, pero ito naman po yung pinakamahirap na i-maintain. So, pakinggan natin ang payo o utos dito ni Apostle Paul sa mga taga-Colossus na para bang tayo din ang direktang kinakausap ngayon ni Apostol Pablo. Sabi niya po dito, devote yourselves to prayer. Magpatuloy kayo sa pananalangin. Ang ibig pong sabihin ng magpatuloy ay maging matyaga. Basahin po natin sa isang version, sa Revised Tagalog Popular Version, ang Colossus chapter 4, verse 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Now, focus your attention at yung energy sa pananalangin. Now, devote yourselves to prayer. Katulad nga po ng sinabi ko, alam na natin ang bagay na ito. Pero ang tanong, sa kabila ng alam na natin ang mga payo at mga tagubili na ito, napapanatili ba natin at nagpapatuloy ba tayo sa ating pananalangin? May tatlong kaparaanan po ang itinuturo dito ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas kung paano dapat manalangin ang isang Kristiyano para sa sarili. So, isa-isahin din po natin ito. So, number 1, matyaga. Number 2, mapagbantay, mapagpasalamat. Una, continue steadfastly. Yun po yung magpatuloy o matyaga. Maging matyaga tayo sa pananalangin. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho o kaya hindi ka na mag-aaral kung estudyante ka o kaya wala ka nang gagawin sa maghapon at magdamag kundi mag-pray. Hindi naman po ibig sabihin na ganon. Yung maging matyaga po tayo sa prayer, yun bang kahit na busy tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw, yung bang kahit pagod tayo, ay nagagawa pa rin nating manalangin. Yung bang simula
sa start ng araw at habang tumatakbo yung maghapon hanggang sa bago tayo matulog sa gabi, hindi tayo napapatid sa pananalangin. Yun po yung ibig sabihin ng matyaga. Dapat nating bigyang pansin yung payo dito ni Apostle Paul dahil makikita natin na seryoso siya na matutunan ng mga Kristiyano yung prayer na pagiging mapagpatuloy o kaya matyaga. Dahil naisulat niya rin itong parehong message sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Basahin po natin yung pagkakasulat naman ni Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Sabi po dito, palagi kayong manalangin. No? Pray at all times or pray without ceasing. Muli po, hindi ibig sabihin na wala na tayong ibang gagawin, kundi puro prayer na lang kasi sabi dito, palagi kayong manalangin. Ang point po is, yun bang aminado tayo na mayat maya, kailangan natin ang Diyos. Na mayat maya, inihahayag natin sa Kanya na kailangan natin siya. Sa bawat ginagawa natin, sa bawat gagawin pa natin, aminado tayo na kailangan natin siya. Yun po yung ibig sabihin ng palagi tayong manalangin na. Kahit ba parang hindi naman ako sinasagot ng Diyos. Parang hindi niya ako naririnig. Yung magpatuloy at palaging manalangin ay mananalangin tayo at magtitiwala tayo sa Diyos at lalapit pa rin tayo sa Diyos kahit ba para bang hindi tayo sinasagot o kaya para bang yung gusto natin hindi nangyayari. Lalo po tayong lalapit at magtitiwala sa Diyos. Lalo na kung nanghihina tayo, kung nalulungkot tayo, kung meron tayong problema na kinakaharap o kaya meron tayong mga maganda naman na natanggap, may mabuting nangyari sa buhay natin, palagi tayong manalangin. Anumang circumstances, anumang sitwasyon natin, anumang kalagayan natin, magtiyaga. Everything will fall naman into places. Maaring hindi nga sa oras na gusto mo at hindi sa paraan na gusto mo, pero mas alam ng Diyos kung ano at kailan natin kailangan ang hinihingi natin. So, maging matyaga sa pananalangin. Paulit-ulit po ako kasi mahirap po itong i-maintain. Okay? At ang ikalawa po, kung paano tayo manalangin, ayon kay Apostle Paul, mapagbantay. Being watchful o kaya keeping alert in it. Sa verse 2 pa rin po ng Colossus chapter 4, sabi po dito, at kayo'y magbantay. No, on guard dapat. Parang gwardiya na naka-duty. Walang off-duty pagdating sa prayer. Bakit? Kasi wala namang offline sa connection natin sa Diyos eh. Walang makakapigil sa atin. At wala rin namang tigil kasi yung tukso na nandadaya sa atin, na tumutokso sa atin galing sa kaaway ng Diyos. Non-stop din yon. So dapat on guard tayo sa ating prayer. Ang Panginoong Jesus, nakita natin sa kanyang pamumuhay noon dito sa lupa na nanalangin siya sa Amang Diyos. So tayo din po bilang mga follower ni Christ, bilang mga alagad ni Jesus, automatic, tinutularan natin dapat si Jesus. Basahin natin ang isang tagpo bago patayin ang Panginoong Jesus, bago siya dakpin, nanalangin siya sa Diyos at sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Muli po paalala mga kapatid, bilang mga alagad din tayo ngayon, pakinggan natin si Jesus. Sa Mateo 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ito yung tagpo bago dakpin si Jesus. 3 beses siya actually ditong nanalangin sa Diyos at 3 beses din siya nagpaalala sa mga alagad na samahan siya, na makipagpuyat sa kanya, na magbantay. Pero tinulugan lang nila si Jesus. So sabi dito ni Jesus, the spirit is willing but the flesh is weak. Kaya po ang paalala, magbantay po tayo. Pagdating sa prayer life natin, hindi pwedeng pa-easy-easy lang tayo. Yung spirit natin willing, but the flesh is weak. Mahina tayo. Kung
kung malakas ang kalaban at malakas ang tukso, hindi tayo pwedeng magpaisi-isi sa ating prayer life. Lalong magiging mahina tayo kung kulang tayo at hindi tayo mapagbantay sa ating pananalangin. So magbantay tayo, ibig sabihin, kapag natutukso tayo na umibig sa pera, kapag natutukso tayo na umibig sa tagumpay at kapangyarihan sa sanlibutan, manalangin tayo. Mag-pray tayo sa Diyos na masatisfy ng Diyos ang puso natin sa pamamagitan ni Jesus. Na kapag ang trabaho natin, o kaya ang pag-aaral natin, o kaya ang pamilya natin ay sinusubok, o kaya ang faith natin ay nililiglig, manalangin tayo sa Diyos. On guard tayo dapat. Kung nalalagay tayo sa isang sitwasyon, anumang sitwasyon, dapat alam natin ang ating gagawin. Hindi natin hihintuan ang ating pananalangin. Mas ibababad pa natin ang ating sarili sa prayer. So, magbantay. Number 2. And ang ikatlo po, kung paano tayo manalangin, mapagpasalamat. So, with thanksgiving. So, verse 2 pa din po, dito pa rin sa chapter 4 ng Colossus, sabi po dito, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Ibig sabihin naman po, hindi lang puro daing yung ating paglapit sa Diyos. Hindi lang puro hingi. Bagamat nalulugod ang Diyos sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya, humihingi tayo sa Kanya, wag nating kakalimutan na nalulugod din sa atin ang Diyos kapag kinikilala natin o kaya na-appreciate natin yung mga naibigay niyang tulong sa atin. Seryoso din po si Apostol Pablo na maging laman ng prayer ng isang Kristiyano ang pagpapasalamat. Dahil kung babalikan natin ang ilang mga talata sa buong sulat niya dito sa mga taga-Kolosas, makikita natin na marami ang patungkol sa pagpapasalamat o kaya thanksgiving. Basahin po natin ang ilan. Simulan natin sa Colossus chapter 1 verse 3. Sabi po dito, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo. So nagpapasalamat si Pablo sa Diyos para sa mga taga-Kolosas. At sa verse 12, ito naman po ang mababasa natin, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. So dito naman po, nagpapasalamat sila dahil sa laki ng biyayang tinanggap nila mula sa Diyos. At sa chapter 2 ng Colossus, sa verse 7, sabi po dito, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So, ang exhortation naman po dito ni Apostle Paul para sa mga taga-Kolosas ay maging matatag sila sa pananampalataya na nag-uumapaw ang pasasalamat o sumasagana ang pasasalamat sa puso nila. Okay? Sa chapter 3 naman po, ito naman ang mababasa natin. Verse 15 hanggang 17. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Sa 16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anuman ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So dito naman po, 3 beses binanggit ni Pablo na ang relasyon natin sa Diyos at ang relasyon natin sa isa't isa bilang mga mananampalataya na tinipon sa isang kalipunan o kaya sa isang katawan ay dapat nanggaling sa pusong mapagpasalamat sa Diyos Ama. Makikita natin sa overview ng sulat ni Apostle Paul sa Colossus, naglalaman din po ito ng pasasalamat. At upang malubos po ang paalala sa atin ngayon,
na maging laman din ng ating pananalangin sa Diyos ang pagpapasalamat sa Kanya, basahin po natin itong isa pang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos naman. Chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Paano tayo magiging mapagpasalamat sa Diyos? Tumingin tayo sa kung ano ang meron na ibinigay sa atin ang Diyos. Minsan kasi kaya nauuna tayong nagreklamo o kaya tayo nakakaramdam ng hindi tayo kontento dahil hindi natin pinapansin o kaya hindi natin binibigyan ng malaking halaga kung ano yung meron tayo. Sa buhay natin ngayon, hindi na tayo yung iba at o kaya ang ilan, hindi na masyadong nakaka-appreciate ng meron. Halimbawa, nag-aaral ka ngayon. Sa halip na mapagpasalamat ka, kasi maraming mga tao walang kakayahan, maraming mga kabataan or mga gusto mag-aral ng mga tao, walang kakayahang mag-aral. Pero dahil kung nakakapag-aral ka ngayon, pero parang nagrereklamo ka pa, yun na ngayon, yun po yung ibig sabihin na hindi na natin na-appreciate kung ano yung meron tayo. Kung may marangal kang trabaho o kaya meron kang mabuting negosyo, ipagpapasalamat natin yan sa Diyos. Yung iba kasi, nagrereklamo, bakit ito lang yung trabaho ko? Bakit hanggang dito lang yung negosyo ko, yung career ko? Sa halip na ipagpasalamat, hindi kontento, nagrereklamo pa. Halimbawa, may tinitirahan kang bahay, may nakakabusog kang pagkain araw-araw, may mga gamit ka, may mga damit ka. Yung iba, hindi makontento, hindi maipagpasalamat, nagrereklamo pa. Bakit ganito lang bahay ko? Bakit ganito lang yung pagkain ko? Bakit ganito lang yung mga gamit namin o damit namin? O kaya ito pa, higit sa lahat, kung hindi tayo nakatingin sa ibinigay ng Diyos sa atin, ano yon or sino yon? Ang kanyang anak na si Jesus. Di ba nasa atin ang Panginoong Jesus? Kung hindi tayo nakatingin doon sa ibinigay sa atin na yon ng Diyos, at nakatuon lang yung ating atensyon sa mga bagay na ini-offer ng mundo, napalagay pa natin, yun yung kailangan natin, at para bang hindi sapat si Jesus, hindi tayo nagiging mapagpasalamat. Ang paalala mga kapatid, mawalan man tayo o wala man tayo ng maraming bagay dito sa mundo, pero kung nasa atin na si Kristo, nasa atin ang lahat at tunay na kailangan natin. So meron tayong palaging dahilan para maging mapagpasalamat sa Diyos, lalo na sa ating pananalangin. So heart check po tayo mga kapatid. Kumusta ang personal prayer life natin? Matyaga po ba hanggang ngayon? O kaya sa simula lang tayo masigasig? Tapos ngayon, malamig na, nanlamig na. Kung kailan na lang may gusto, kung kailan na lang may request, kung kailan na lang may nararamdaman, o kung kailan na lang merong naramdamang pangangailangan. Minsan, naaagaw pa yung oras ng prayer natin na naaagaw pa ng mga oras ng paglilibang natin. So, maging matyaga mga kapatid. At pangalawa, mapagbantay po ba? O pa-relax-relax lang tayo mag-pray. Pa-easy-easy na lang yung prayers natin. And number 3, mapagpasalamat po ba? Kumusta yung prayer, yung personal prayer life natin? Baka puro reklamo o kaya baka puro paghingi na lang. Sana po makatulong ang pag-aaral natin ngayon na ang tatlong ito, matyaga, mapagbantay, mapagpasalamat, at yung paraan ng ating pananalangin sa Diyos ay kompleto. Itong paalala sa atin dito. Kasi hindi po aalab ang puso natin at hindi mararamdaman ng iba yung init ng pag-ibig natin at pangangailangan natin at pagpapasalamat natin sa Diyos sa pamamagitan niya ng ating Panginoong Hesus kung matamlay po ang ating personal prayer life. Hindi mararamdaman ng asawa natin, hindi mararamdaman ng pamilya natin, hindi mararamdaman ng mga anak natin or kung sino mang dinidisciple natin yung alab
ng puso natin sa pagpananampalataya sa Diyos at paglilingkod sa Kanya at hindi mararamdaman ng iba yung init ng pag-ibig ng Diyos sa atin kung re-relax or easy kung matamlay ang personal prayer life natin. Ang ikalawa naman pong tagubilin ni Apostol Pablo, pananalangin para sa iba. Nakita natin na meron tayong pribilehiyo na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus para sa ating mga personal na mga kahilingan. Pero, isipin din natin na meron tayong obligasyon na ipag-pray din ang iba. Yan yung ipapaalala sa atin dito ni Apostle Paul sa Colossus chapter 4, verse 3 hanggang 4 po. Basahin natin. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. So at the same time, sabi po dito ni Apostol Pablo, habang idinadalangin ninyo ang inyong mga sarili ay idalangin din ninyo kami. Kung atin pong susuriin, ang laman po ng panalangin natin ay nagpapakita yan ng laman ng puso natin. So, kung ano yung mahalaga para sa atin, yun yung laman ng puso natin. Halimbawa, puro pansarili ang laman ng prayers natin. Yun lang yung mahalaga sa atin. Pero kung ang laman ng puso natin ay hindi lang pang sarili, kundi para sa kapakanan ng iba at para sa kalagayan din ng iba, yun naman yung mahalaga para sa atin. Yun yung laman ng ating puso. So, ano yung paalala sa atin dito? I-observe muna natin yung sitwasyon or kalagayan nila noon. Sabi ni Pablo sa verse 4, nakakulong siya sa verse 3, nakakulong siya dahil sa pagpapahayag niya ng hiwaga ni Kristo. Ibig sabihin, yung sitwasyon niya nung kalagayan niya na yan, mahirap. Nakagapos, nakakulong, nakabilanggo, inconvenient. Maaring may banta pa sa buhay niya. May limitasyon sa pagkilos niya. Nasa kulungan siya. Pero ano yung prayer request ni Pablo? Hindi mabuksan ang pintuan ng bilangguan nila. Hindi gumaan yung sitwasyon nila. Hindi mabago yung kalagayan nila na makalaya sila. Hindi po yun yung prayer request ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Colosas, kundi po ang nais na ipanalangin para kila Pablo ay ang maipahayag nila si Jesus o kaya ang hiwaga ni Jesus. Hindi hiniling ni Apostle Paul na ipanalangin sila or siya para mabago yung sitwasyon niya, na malipat siya ng ibang lugar, na maging malaya siya, na maging tanyag siya, maging may impluwensya siya, na matanggap siya ng mga tao. Hindi po ganon. Ang prayer request niya ay makilala ng iba si Jesus, na maunawaan ng iba ang hiwaga ni Jesus sa pamamagitan niya. Ano po yung mga dapat nating ipag-pray, lalo na sa mga taong ibinibigay na ang kanilang oras at buhay sa misyon na ibahagi si Kristo sa iba. So, ano yung dapat? Kasi meron pala tayong obligasyon din na ipag-pray ang iba. So, ano yung dapat nating ipag-pray para sa mga taong ibinibigay yung kanilang buhay para sa paglilingkod sa Diyos, na maibahagi sa iba si Kristo. So, mula po dito sa sulat ni Pablo, ito yung maaaring laman o kaya karagdagan na laman ng prayers natin para sa iba. Ano po yon? Number 1, magkaroon ng pagkakataong maipahayag ang salita ng Diyos. And number 2, maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Isa-isahin din natin itong dalawang ito. At una, sabi po, magkaroon ng pagkakataong maipahayag
ang salita ng Diyos. Ang prayer request ni Apostle Paul that God will open up to us yung opportunity o kaya yung pinto para sa salita. Basahin ulit natin yung Colossians 4 verse 3. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita. So yan yung dapat din palang laman o karagdagang laman ng ating panalangin para sa iba. Ang prayer request dito, magkaroon ng mga opportunities sila Apostle Paul na maibahagi sa iba ang salita ng Diyos. Tayo naman po na naniniwala na ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang ang mga tao ay makita ang daan, pabalik sa Kanya, pabalik sa Diyos. Pagdating sa kaligtasan ng mga tao, ang Diyos ang kumikilos. So maaaring gumagamit or kaya ginagamit ng Diyos kina Pablo noon at sa atin ngayon yung mga sitwasyon natin, yung kahirapan, yung pagkabilanggo, yung kasawian, o kaya yung mga limitasyon, yung karamdaman, o maging kamatayan, o kaya mga pagsubok, maaaring gumagawa ang Diyos ng mga sitwasyon sa buhay natin para mailapit o kaya makita natin ang daan pabalik sa Kanya, pati na ng ibang mga tao. So ipanalangin natin na mabuksan ng Diyos ang pinto upang maipahayag ang Kanyang mga salita. At ang ikalawa po, maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Speak the mystery of Christ. Maipahayag ang hiwaga ng ating Panginoon. So sa verse 3 pa din po, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ito yung prayer request ni Apostle Paul. Ipag-pray sila upang magkaroon ng opportunity para sa salita ng Diyos at upang maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Sa una, yung prayer, pagkilos ng Diyos. Dito naman, ang idinadalangin para sa mga taong magpapahayag ng salita ng Diyos. To declare, ano yung dapat na ipinapahayag or dinideclare, yung mystery of Christ. To preach the gospel, na ang maipahayag ay si Jesus at ang kailangan at ang mga pangangailangan natin ay kay Jesus patungo ang lahat. Tungkol kay Jesus po yung mga kwento, may kaugnayan kay Jesus ang buong Biblia. Iyon po yung hiwaga o mystery na dapat na maipahayag ng mga mangangaral. So, isama natin yun sa prayer. Kung ang Diyos ang gagawa ng paraan para mabuksan ang pagkakataon na mai-preach yung gospel, ipinalangin natin na yung mga mangangaral ay maipahayag talaga yung hiwaga ni Kristo, yung mensahe ng Diyos at hindi yung personal o pansariling intensyon yung maipahayag. Meron po kasi mahuhusay mag-deliver, magagaling talaga pakinggan. Pero parang tunog biblika lang yung mga mensaheng binabanggit na kapag sinuri mo naman ng malalim, ang itinataas na at ang pinapapurihan na ay yung sarili o kaya yung tao na at hindi na yung Diyos. Nasa sideline na lang ang Diyos o naisasantabi na rin ang Panginoong Hesus. Salita na ng tao at hindi na salita ng Diyos ang ipinapahayag. So, maging maingat po tayo kung tayo yung mga ngaral o tayo magpapahayag, maging maingat po tayo. Kung tayo naman po yung nakikinig, maging maingat din po tayo. Lalo na po sa mga online, di ba? Usong-usong ngayon yan, yung mga online preachings or mga clips na ating napapanood sa internet. Mag-ingat po. At katulad ni Apostle Paul, ipag-pray nyo rin po kami na mabuksan ang opportunity para sa salita ng Diyos at ang aming maipahayag, tayo ang maipahayag natin ay ang hiwaga ni Kristo. At hindi lang po ito para sa amin na maipag-pray ninyo, kundi para sa iyo din po na maipanalangin natin ang isa't isa dahil lahat po tayo ginagamit na kasangkapan ng Diyos upang maipahayag ang hiwaga ng kanyang anak na si Jesus. So maging handa po tayong lahat. No? Kung ipinag-pray mo kami, ipag-pray ka namin, ipanalangin natin ang bawat isa. Ang karagdagan po siguro dito, since ang Diyos ang magbibigay ng opportunity na mai-preach yung gospel at Diyos ang gagamit ng mga kasangkapan pati mga sitwasyon
nawa maging malinaw at maintindihan ang salita ng Diyos. Ipag-pray natin na makaunawa ang makikinig, na mabuksan ang puso ng makikinig na tanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay, at maging malinaw naman at maiintindihan naman ang nangangaral o kaya ang nagpapahayag. So ipag-pray natin ang isa't isa, ang speaker, pati yung listener, na matuto pa tayo at tumanggap ng, lahat tayo tumanggap ng kaunawaan para maging malinaw din po na maipahayag natin sa iba ang hiwaga ng ating Panginoong Hesus. So ang bilin ni Pablo patungkol sa pananalangin, pray hard. So hindi lang talaga tayo paisi-isi, personal man yan, and pray for others too. Ang ikalawang punto po ng ating pag-aaral, tungkol naman po ito na yung tungkol sa paano ibabahagi o isi-share sa iba si Jesus. So nahati din po ito sa dalawang tagubilin. So after po na mapaalalahanan tayo ng pananalangin, ito naman po ang kasunod na punto ay tungkol sa pagkilos naman natin. Ibig pong sabihin, habang lumalago tayo sa ating pagiging mananampalataya, hindi tayo hihinto at titingnang sapat na yung prayers tapos hindi naman tayo kikilos. Oo nga, nagpe-pray tayo para sa sarili at para sa iba, pero wala naman tayong pagkilos. Hindi po tayo hihinto sa ganon. So, ito po yung action naman na kailangan nating gampanan. Dalawang tagubilin din po ito. Mula pa rin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa chapter 4. So, yung dalawang tagubilin, nahati din yon sa dalawang kaparaanan. Una, may bahagi si Jesus sa pamamagitan ng pamumuhay. Kapag nagpe-pray tayo na mabuksan ng Diyos ang pinto o kaya opportunity para maipahayag ang kanyang salita, sigurado, tinutugon niya ng Diyos. Nasa atin na lang kung ginagrab ba natin yung opportunity. Sinasamantala ba yung pagkakataon na ibinibigay sa atin na maipahayag si Jesus sa iba. So araw-araw meron sa atin, depende sa sitwasyon natin, depende sa mga pinagkakaabalahan natin, meron sa atin nakakasalamuhan ng mga non-Christians. O kaya pwedeng ikaw ay nakakasalamuha ng mga nagsasabing Kristiyano pero hindi pa fully kilala o kaya hindi pa fully tinatanggap si Jesus o kaya hindi pa talaga totoong nauunawaan ang hiwaga ni Jesus. So, maaring meron sa atin ganyan ang sitwasyon araw-araw na may nakakasalamuhang klase ng kapwa-tao. So, kung ikaw to, kapatid, samantalahin mo yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos. Wag lang basta pasayangin natin o kaya wag lang natin basta palampasin. Paano i-share si Jesus? Ayon po dito, ang isang paraan sa pamamagitan ng pamumuhay. Ibahagi si Jesus. Colossus 4 verse 5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. So, conduct yourselves with wisdom toward outsiders. Lumakad kayo ng may karunungan. Walk in wisdom toward outsiders. Sinasabi dito ni Apostle Paul na huwag nating sayangin ang pagkakataon, huwag nating sayangin ang lakas, ang oras, ang buhay natin, kundi ibahagi natin sa iba. Na hindi natin dapat ubusin yung oras na meron tayo, yung buhay at kalakasan natin para sa pansariling kagustuhan o kaya layunin lang, kundi ang buhay natin i-share natin sa iba. Ibahagi natin sa iba. Bakit ba tayo estudyante at may mga kaklase? Bakit ba tayo nagtatrabaho at may nagkakaroon ng mga nakakasalamuhang mga katrabaho o kaya may mga nakakatransaction sa isang negosyo? Bakit nga ba? Bakit tayo may kaibigan? Bakit tayo may mga bagong kakilala? O kaya bakit tayo may mga kapitbahay? Hindi kaya ginagamit ng Diyos ang ating sitwasyon ngayon upang yung katulad mo na nalalagay sa isang sitwasyon ay magamit ng Diyos na makilala nila, makilala ng ibang tao ang Diyos na sinasampalatayanan mo? Sa buhay natin, alalahanin din natin ang iba. Isipin din natin sila. Ang pag-aaral mo, ang tagumpay sa trabaho,
o negosyo, ang pagkakaroon mo kaya ng kaibigan, ang pagkakaroon mo ng kakilala, o kaya pagkakaroon mo ng bagong kapitbahay, ay maaaring ipinapahintulot ng Diyos na mailapit sila sa iyo upang sila man po ay maakay mo sa isang biblikal na pananampalataya sa Diyos at biblikal na pagkilala at pagsunod kay Jesus. So, ang emphasis po dito ni Pablo sa mga nasa labas, no, toward outsiders. Mga taong wala pang maayos na relasyon sa Diyos, mga taong hiwalay pa kay Jesus. Isipin din natin o kaya isaalang-alang natin sila. Lalo na kung katrabaho mo yan, kung kaklase mo yan, kung kamag-anak mo yan, kung kaibigan mo yan. Paano ba tayo mamuhay kung meron sa paligid natin mga taong outsiders, mga taong hiwalay pa kay Jesus? Paano tayo maging estudyante? Paano tayo maging katrabaho? Paano tayo maging kaibigan o kaya kapitbahay? Sa paraan ba na nanaakay natin sila kay Jesus? Nakikita ba sa mga pagkilos natin na kontento tayo kay Jesus? Na masaya tayo sa paglilingkod sa Diyos? Na habang tinitingnan tayo ng ibang mga tao, lalo na po yung mga outsiders, yung mga nasa labas, naa-attract kaya sila tulad sa atin na sumunod din sila kay Jesus? Dapat marunong tayo. Ayon po dito, walk in wisdom. Lumakad kayo ng may karunungan. Dapat maalam tayo, marunong tayo. Kung alam natin na si Jesus ay sapat na at higit pa, kung alam natin na dahil kay Jesus at para kay Jesus kaya nalikha ang lahat, yun yung karunungan natin. At kung alam natin na masayang maglingkod sa Panginoon, at kung alam natin na babalik si Jesus at makakamit natin fully ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, dapat nakikita ito ng iba sa ating pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, we are either making Jesus attractive ba? O kaya naman, we are turning people away, palayo kay Jesus. Lumakad tayo ng may karunungan. Kailangan marunong po tayo. Kung titingnan ng mga kaklase mo, o kaya kung titingnan ng mga katrabaho mo o ng mga kaibigan mo, ang klase ng pag-aaral at pagtatrabaho mo, o kaya ang klase ng pakikipagkapwa-tao mo sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, nakikita ba nila na nasa iyo si Kristo? Nakikita ba nila si Kristo na nananahan sa iyo? Bilang mga believers, bilang mga mananampalataya po, iba ka na ngayon. Bago ka na at patuloy ka pong binabago ng Diyos. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Grabe naman yung ginawa sa atin dito ng ating Panginoong Hesus. Samantalahin natin ang pagkakataon na meron tayo na sa ating pamumuhay may mga taong mailigtas pabalik sa Diyos na makita nila si Jesus sa buhay mo. Hindi naman tayo yung pumili nito eh. Tayo ay pinili at isang magandang pribilehiyo na mapaglingkuran ang Diyos at maging isang kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas ng iba. Merong iniwang tagubilin si Jesus sa mga disciples niya, sa mga alagad niya. At nawa, tumutugon po tayo dito na nakikita sa pamuhay natin bilang tayo rin po ay mga alagad ni Jesus ngayon. Tayo po bilang mga Kristiyano. Ano yung iniwanang tagubilin ng ating Panginoon? Mateo 28 verse 19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
make disciples of all the nations. Sino ba tayo? We are disciples who are making disciples of Jesus. Iniligtas tayo para mailigtas din ang iba. Tumanggap tayo ng karunungan at paraan ng kaligtasan para tumanggap din ng karunungan at mailigtas ang iba. Gamitin natin ang buhay natin. Gamitin natin ang oras natin, ang kakayahan natin. Kasama na yung pera natin at yung lifestyle natin na gamitin natin lahat ng meron tayo. Hindi para sumikat hindi para tayo yung makilala at maging tanyag, kundi para makilala nila ng ibang tao si Jesus. Gamitin natin ang kakayahan at talento na meron tayo na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi para matupad yung mga ambisyon lang natin, kundi para tuparin ang misyon ni Jesus, to seek and save the lost, ang mahanap at mailigtas ang mga nawawala at ang mga naliligaw. So, una po, share your life. At syempre, ang ikalawa na hindi naman dapat ito nakahiwalay sa unang paraan ay ibahagi si Jesus sa pamamagitan ng Biblia. Bagamat ang pagbabahagi ay nahati sa dalawang tagubilin, ito po ay hindi dapat pinaghihiwalay. Parehong nakikita sa buhay at pamumuhay natin. So magkaugnay itong dalawa. Parehong nakikita sa atin bilang tayo ay mga alagad. Hindi angkop kung isa lang sa dalawang ito na i-share ko na lang si Christ sa pamamagitan ng pamumuhay ko. Tama yon, pero hindi sapat yon. Dapat pati sa pamamagitan ng Biblia, or kaya puro sa Biblia nila, sa pamamagitan ng Biblia na i-share ko, na ipipreach ko, ay may ibabahagi ko na si Jesus sa iba, pero hindi naman nakikita sa pamumuhay ko. So, yun yung hindi sapat. Magkaugnay dapat. Hindi angkop kung isa lang sa dalawang yan. Dapat magkasama sila. Basahin natin ang Colossus 4 verse 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. So, mahalaga ang buhay at pamumuhay ay maging patotoo natin. Yung klase ng buhay natin at yung klase ng pamumuhay natin, mahalaga po yun bilang patotoo natin. Lalo na po sa mga nasa labas ng faith, ng pananampalataya natin, yung mga outsiders. Pero, hindi ang buhay natin ang gospel. Hindi ang buhay natin ang mabuting balita. Hindi ang kwento natin at hindi tayo ang bida. Kaya dapat na mabalitaan o marinig ng iba ang totoong kwento na makapagliligtas sa ating lahat. Kaya naman tayo nagkaroon ng pananampalataya kasi meron tayong napakinggan. Hindi makikilala ng ibang tao si Kristo na nasa Biblia kung hindi natin i-share sa kanila ang Biblia. Kung hindi natin ikikwento sa kanila ang karunungan na meron tayo mula sa Biblia, at kung hindi natin ipaparinig sa kanila ang salitaan ng Diyos, hindi nila makikilala si Kristo. Hindi sila magkakaroon ng pananampalatayang nakabase sa Biblia. Ang paalala dito sa atin ay mahalaga na salitain natin patungo sa iba, na marinig ng iba ang gospel. At syempre, kailangan maging aware or maingat din tayo kung paano natin sasalitain. Sa paanong paraan natin bibigkasin o kaya sa paanong paraan natin ipapaabot ang mensahe sa Biblia. Sabi po dito, sa Revised Tagalog Popular Version, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Ang inyong pananalita, ayon po dito, naway laging may biyaya. Na may timplang asin upang inyong malaman kung paano nyo dapat sagutin ang bawat isa. Ibig sabihin, matuto tayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. So, mahalaga na mabigkas natin. At mahalaga din po na masuri or maging bukas ang ating kaisipan kung paano natin sinasalita yung mensahe ng Biblia. Paano tayo dapat magsalita? Hindi porke kasi Bible verse o kaya Bible stories ang sinasabi natin, hindi na tayo kaaya-aya magsalita. Hindi pwede yan. Hindi naman ganon. Na dahil akala natin tama tayo, dahil Bible-based yung opinion natin, masakit na tayo magbigay ng salita. Hindi po ganon. Ang sabi po dito, gracious dapat ang pananalita,
seasoned with salt at alam natin kung paano dapat sagutin ang pagtatanong ng iba. At ito pong payo dito ni Apostle Paul, applicable din po hindi lang sa mga sinasalita nating mga Bible verses, kundi kahit anong sinasalita natin. Kung nagkikwento tayo, kung nakikipag-usap tayo, kung nakikipag-communicate tayo, dapat daw po laging may biyaya, kaaya-aya at kapakipakinabang. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magsalita. Binigyan tayo ng kakayahang makipag-communicate at kakayahang maghayag. Gamitin natin para sa mission ni Jesus. Again, ano yung mission po? Ang mailigtas ang iba, ang lahat. Mahirap, mabigat. Minsan nakakahiya yan eh. Pero mas tingnan natin yung ganda, mas panghawakan natin yung ginhawa at saya ng kaligtasan na ipinangako sa atin ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So huwag tayong panghinaan, huwag nating makatamaran sana. Huwag nating isantabi at huwag tayong mahiya na ipaabot sa iba ang magandang balita na makapagliligtas sa ating lahat, sa bawat sasampalataya. Kung may nakakasalamuha tayong tao na akala nila pera ang tunay na kayamanan sa mundo, ipakilala natin si Jesus. Si Jesus ang tunay na kayamanan ng ating puso. Kung inaalala ng iba ang kanilang kalusugan, ipakilala si Jesus bilang dakilang great healer. Hindi lang sa physical yan, kundi maging sa spiritual. Kung may kaibigan tayo na akala ay sa tagumpay, sa career, o kaya sa karelasyon sa tao, doon nila matatagpuan yung kaligayahan, ipakilala, ipaalam si Jesus na si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan, ng satisfaction, ng kasiyahan sa puso natin at si Jesus ang nagmamahal sa atin. Marami pang mga sitwasyon, iba-ibang sitwasyon ng ibang tao. Iba-iba ang kalagayan ng bawat isa. Pero, iisa ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Si Jesus. Si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. So, binigyan tayo ng kakayahan na magsalita. Binigyan tayo ng kakayahan at opportunity na mag-express at makipag-communicate. Gamitin natin para sa mission ng ating Panginoong Jesus. Isama na rin siguro yung ating paggamit sa mga social media. Ma-highlight din natin si Jesus na siya yung ating Panginoon at tagapagligtas na sa ating buhay ngayon, sapat at higit sa lahat si Jesus. Bilang mga believers po, meron tayong mission araw-araw. Ano yon? Ang mailapit ang ibang mga tao kay Jesus. At ang paghihikayat pa sa ating pag-aaral ngayon, pray hard para sa sarili and pray for others. At yung ikalawang point, share your life at share the gospel. So ito po, yung paghihikayat sa atin ng mga tagubilin mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ito yung mga paraan na ipinaalala or tagubilin ni Apostol Pablo upang maihanay natin ang ating sarili sa misyon ni Jesus. Alam ko, sobrang obvious na nito, sobrang basic nitong mga reminder na to, pero sa aking palagay po, dapat pa rin nating marinig at dapat pa rin ipaalala sa atin to dahil sa dami ng pinagkakaabalahan natin ngayon, sa dami ng entertainment na umaaliw sa atin, sa dami ng lugar na gusto nating mapuntahan, sa dami ng tao na gusto nating makasama dahil nagbibigay sila ng saya sa atin, sa dami ng pangarap na gusto nating abutin dahil sa palagay natin magbibigay satisfaction yon sa atin. Baka sa dami na yon, sa dami ng mga pinagkakaabalahan, baka nakakalimot tayo sa layunin natin sa buhay na ito bilang mga alagad,
bilang mga mananampalataya. Nawa sama-sama tayong lumago sa katuruan ni Jesus at mapagbuti ang ating pamumuhay na maging kalugod-lugod sa Diyos. Tayo yung mga natututo dahil sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos at bunga ng mga kaunawaan at karunungan na ating natatanggap, sama-sama tayong lumago at mapagbuti ang ating pamumuhay bilang mga mananampalataya na maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Siguro po ang maging memory verse po natin sa pagtatapos ng ating gawain ngayon, sa mga huling talata nating babasahin, ay mula pa rin sa sulat ni Apostol Pablo naman sa mga taga-Tesalonica. Basahin po natin 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 and 2. Katapos-tapusan, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos, na tulad ng inyong ginagawa, ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa, sapagkat batid ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So nag-grow, kumikilos, may buhay ang ating pananampalataya. Patuloy po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Pamuhay po natin ang ating mga natutunan. Manalangin para magkaroon ng opportunity na ipakilala si Jesus sa iba. Meron ka bang kakilala na hindi pa lubusang tinatanggap o kaya hindi pa fully sinasampalatayanan si Jesus? Ipanalangin din po sila. Ipanalangin ang sarili, ipanalangin ang iba. Ipakilala si Jesus sa pamamagitan ng pamumuhay at ipakilala si Jesus sa pamamagitan ng Biblia. Simulan na natin at ipagpatuloy habang buhay pa sila. Kung sino man po yung kakilala mo na yon na hindi pa fully sinasampalatayanan si Jesus. Habang malakas pa rin po tayo, simulan at ipagpatuloy natin na patuloy tayong makibahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesus hanggat may pagkakataon ka, may pagkakataon ako, may pagkakataon tayong lahat. Magpatuloy po tayo na makibahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pakikinig mga kapatid.